Po natin umpisan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon sa maalam at napakagandang introduction. Ngayon po, tatalakayin po natin yung pasasalamat na sa pangatlong na po tayo. Kasi ito pong month ng September, ginaganap po natin yung anniversary po natin. Ibali, ito po yung pangatlong yugto ng pasasalamat po natin sa Panginoon. Kung meron po tayong Biblia, buksan po natin sa Lucas 21, chapter 1, verse 4. Lucas 21, chapter 1, verse 4. Sabi po dito, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang pinagkakaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Tayo po yung sandaling imo, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbubukas, Panginoon, ng aming puso't kaisipan. Salamat rin, Panginoon, sa mga kalakasan na patuloy mo yung pinagkakaloob sa amin. Salamat rin, Panginoon, sa mga biyaya na pinoprovide mo, Panginoon, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Naway, Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko siya, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang humipo sa akin, Panginoon. Tukuban mo ako, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito ay may pahayag ko na may katapatan at pagpapala, Panginoon. Naway, Panginoon, ikaw magbigay sa akin ng sapat na karunungan, katalino at kalaman. At naway, Panginoon, dalangin ko rin siya, Panginoon, ang bawat makarinig ng iyong mensahe sa umagang ito. Naway, Panginoon, na ito'y maging pagpapala sa kanila at maging tumino, Panginoon, sa kanilang puso't isipan. Hindi lamang, Panginoon, sa loob ng ubasang ito, maging sa labas man, Panginoon. Naway, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat makarinig, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapagpasalamat, Panginoon. Kaya, Ama, binabalik namin sa iyo papurit pasasalamat sa matamis sa pangalan ng buktong na anak na si Jesus. Ito ang aking samot na langit. Amen. Hallelujah. Yung binasa po natin sa Lucas chapter 21 verse 1 to 4, hindi po yung karugtong ng kalooban. Dito po, inano ko lang po, in-illustrate ko lang po yung, dahil po sa pasalamat, nagiging mas malapit po yung pinasasalamatan at nagpapasalamat po. Ganun din, sinusundan ng taong nagpapasalamat, yung yapak ni Jesucristo, na maging mabuti po at maging maalalanin at maging mapagpasalamat. Dito po nakita po ni Jesus na yung babaeng balo kung paano siya nagbibigay. Nire-recognize din po ng Panginoon yung mga ginagawa po na mabubuti sa atin. Hindi lamang po sa atin, pati rin po sa iba. Minsan nga po, nakakalungkot nga po na yung pasasalamat po natin, nawawala na po yan sa ngayon. Sa sulat, sa bibigman o sa email o ano. Minsan nag-observe po ako, lalo na sa mga bata, pati rin na rin po sa mga matatanda. Minsan nawawala na po yan eh. So dapat po maging mapagpasalamat po tayo. Lagi po nating sanayin yung sarili natin. Kami nga ni Pastor Bob kahit na maubos yung load namin, wala pong problema sa amin yan Nasasanay po namin yung sarili po namin sa pagpapasalamat. Kahit maliliit lang pong bagay na nagagawa po namin. Papasalamat po yan. Si Pastor Ale, napakaganda ng mga quotes na binibigay sa akin yan. Si Bernadette, nagpapasalamat sa akin yan. Si Ina, pag binibigay ako ng 5 piso yan, papasalamat yan. Thank you, Papa. So, dapat po, lalo na kayong mga bata, matuto tayong magpasalamat. Kaya nga, meron nga pong 3 bagay na para maiano natin yung pagpapasalamat po. Unang-unang po, dapat po tayo maging halimbawa po. Punta po tayo sa loob ng ating pamilya. Sa loob po ng pamilya natin, nakikita po ba ng mga anak natin na
pinasasalamatan natin yung mga anak natin o yung mga asawa natin? Pinasasalamatan po ba natin yung ating asawa kahit na yung luto niya napakaalat? Pasalamat po natin yan. Dahil yung kaloob po ng Panginoon yan. Dahil po pag nakikita po sa atin yan sa mag-asawa, nakikita po ng mga bata yan, masasanay din po yung mga batang yan. Maging halimbawa po tayo, maging huwaran tayo. Eh, hindi po ata nakikita sa atin yan eh. Paano tayo matututo magpasalamat? So kailangan po araw-araw po gawa po kayo ng record. I-record nyo kung paano kayo magpasalamat, kung kanino kayo nagpapasalamat. Hindi lang dapat tayo magpasalamat kung nakakain tayo ng mga fried chicken. Kahit na po tuyo o noodles yan, ipagpasalamat po natin. Nagagawa po kaya natin yan? O pag gutom na gutom tayo, nakakalimutan na natin muna magpasalamat. Dapat po yan lahat po pinapasalamat po sa Panginoon. So dapat po maging halimbawa tayo. Para po yung mga bata ay natututo po yan. Makikita po nila paglaki nila. Gagawin po nila yan. Huwag tayong magsawa sa kakapasalamat. Dahil ang Panginoon hindi po nagsasawa yan sa kakapasalamat sa mga ginagawa po natin. Minsan nga po, pag nakikita ko po nga yung maniwala ko sa hindi. Pag nakikita ko yung krus, nakikita ko, papasalamat ako sa Panginoon. Dahil sa Kanya, nakikita ko yung kung paano siya naghirap sa mga kasalanan ko. Nagpakapako siya. So sa mga ganung mga pangitain lang po, nakikita ko, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa trabaho, nagpapasalamat din po ako. Kahit na yung visor ko, napakaigpit. Kahit hindi ako pinapayagan, pag linggo, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na mapalinawagan ko ng maayos yung visor ko. Kasi dapat po ngayon, talagang straight po ako ngayon, may trabaho po ako eh. Kaya natapos ako kaninang alas 6. Sabi ko, Lord, salamat at binibigyan mo ako ng kalakasan na magampanan ko ang gawain ko ngayong umaga. So,